Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin yung sinabi ni PRRD na legal man daw or illegal, kanya daw po yun. And he will take full legal responsibility daw. Well, for the first time, ngayon lang po ako nag-disagree sa pronouncement na yun ni PRRD mga idol. For me, di niya kailangang akuin ang mga naging illegal na nagawa ng mangilan-ngilang mapang-abusong mga pulis during the war. Unfair yun sa isang leader na katulad ni PRRD na akuin ang hindi niya naman inutos gawin ng ilan sa mga mapang-abusong kapulisan. Diba? So guys, meron na naman po tayong fact checker ngayon sa mga flood control ni Bangag na si Super Typhoon Pepito. Kaya mag-iingat po tayong lahat mga idol. Okay ba? So bago tayo magsimula mga idol, pag-uusapan po muna natin ang 500 billion daw na sobrang pondo ng PhilHealth. Dapat ba nilang galawin yon o hindi? Tara guys, let's do this. Senator Bongo calls for immediate action to address chronic failures in PhilHealth amid existing unutilized funds. What? May unutilized funds ang PhilHealth? During the Senate's regular plenary session on Thursday, November 7, focusing on the 2025 budget deliberations for the Department of Finance or DOF, Senator Christopher Bongo emphasized the urgent need for systematic reforms in PhilHealth. In his interpellation, Senator Go reiterated long-standing financial management issues and controversial policies that have plagued the agency, highlighting the critical need for timely and decisive intervention following months of Senate health hearings. He highlighted specific issues, particularly the single period of confinement policy and the 24-hour confinement rule, which he argued unfairly restrict coverage and create unnecessary barriers for patients who need repeated or short-term medical care. Oo nga, may mga paganyan-ganyan pa silang rules, no? During our first hearing, which our Secretary of Finance attended, doon po natin nadiskubre na meron pang 500 billion pesos na reserve fund ang PhilHealth. What the? Grabe, ang laking pondo niyan ah. Ano yan? Pondong binigay ng gobyerno sa PhilHealth or pondong nanggaling sa contributions ng mga members? Because those two are two different things. Diba? So kung yung 500 billion na yan ay reserve fund na nanggaling sa gobyerno, dapat nga lang talaga nilang magamit yan sa iba't ibang programa na makakatulong sa mga kapwa natin Pilipino na nangangailangan. Diba? Pero kung yung 500 billion na reserve funds na yan ay galing sa mga contributions ng mga members, then hindi yan dapat galawin. Tama. Kasi insurance company ang PhilHealth eh. Diba? Nagko-contribute dyan ang mga members like me. Kung di ako nagkakamali, magto 2 decades na kaming member dyan ni misis ko. So nag-contribute kami dyan for emergency use, hindi para lang mapunta sa bulsa ng mga tao dyan sa PhilHealth. Diba? So ulitin ko, kung galing ang 500 billion na yan sa mga contributions ng members, hindi yan dapat galawin. He reiterated. He criticized the single period of confinement policy, which bars patients from being admitted for the same illness within a 3-month period, even if symptoms reoccur. Ayon kay Kuya Bongo, kalokohan naman po yun. Mapigilan ba nating magka-diarrhea, bleeding, pneumonia? Talagang kalokohan ng pulisiya na yun. He labeled the policy as unacceptable and questioned the rationale behind denying coverage based on time limits. Senator Go noted that this rule essentially punishes patients for seeking treatment within an arbitrary time frame, regardless of their health condition or the unpredictability of certain illnesses. True, magkakaroon pa kasi ng limitasyon yung pag-avail mo ng serbisyo ng PhilHealth yan eh. Dapat ang serbisyo ng PhilHealth pwede mong magamit whenever you wanted it, di ba? Senator Go has pressed PhilHealth to accelerate its reforms following the long overdue scrapping of the single period of confinement or SPC policy last month. While its removal was a significant step triggered by Go's consistent appeals for reform, he has also brought to light the 24-hour confinement rule, which required patients to be hospitalized for at least a day to qualify for insurance coverage. What? May ganong factor pa talaga? Kalokohan nga pag may ganyan-ganyan pa, no?
PhilHealth officials have also committed to revisit and remove this rule. Yep, dapat na talagang alisin yung rule na yan. Ayon kay Kuya Bongo, na-discover rin daw po nila itong 24-hour admission requirement nila na kailangan magpa-admit ka ng 24 hours para daw po i-cover ng PhilHealth. Wow ha! May ganung factor pa talaga, PhilHealth. Ang dami niyong alam ha. Anya, kalokohan din daw po yun. Bakit daw hindi niya lang gamitin yung pondo kung magpapa-admit ng 24 hours? Yung pambayad sa kwarto, pambayad na lang daw po na medisina. Tama. You are absolutely right, Kuya Bongo. He argued that this policy ultimately prevents PhilHealth from fulfilling its mission of alleviating the financial burden of patients. True. Correct ka dyan, Kuya Bongo. Following consistent pressure and a series of hearings in the Senate Health Committee, PhilHealth has made several commitments to improve its services and policies. Aba dapat lang, kasi kung marami pa kayong cheche-bureche dyan, mas okay pa na magtabi na lang kami sa mga bangko for emergency use. Tama. Wala pang limitasyon yun, di ba? You can utilize your money however or whenever you want for emergency situation. Dapat i-minimize nila yung maraming cheche-bureche. Sa totoo lang, nakakainis yung ganun. After consistent and continuous appeals and numerous Senate Health Committee hearings, PhilHealth has officially committed to assure implementation of its promises. The controversial single period of confinement policy has already been eliminated, while the 24-hour confinement rule is set to be scrapped by the end of the year. Senator Go highlighted these reforms as significant steps toward more accessible and patient-centered healthcare for Filipinos. Nice. PhilHealth also committed to expanding benefit packages, reducing premium contributions, increasing case rates, and enhancing coverage to include dental, visual, emergency, and preventive care. In addition to advocating for expanded benefits, Senator Go voiced support for recent legislative amendments to the Universal Healthcare Law aimed at reducing the financial burden on contributors. Senate Bill No. 2620, a measure co-authored and co-sponsored by Senator Go, recently passed on its third reading in the Senate. The bill aims to amend the Universal Healthcare Law to lower premium contributions for direct PhilHealth members, further advancing the goal of affordable healthcare. Good job, Kuya Bongo. Maraming salamat po sa effort na ayusin ang mga pangit na rules ng PhilHealth dito. The best ka talaga, Kuya Bongo. Ayon kay Senator Kuya Bongo, sana raw po ay ma-reduce na ang premium contribution starting next year kapag naipasa na raw po ito. Salamat, Kuya Bongo. Kasi pabigat po talaga ang pagtaas ng contribution dyan sa PhilHealth eh. Tama. Hindi sa nakafix na ang budget namin, nababawasan pa dahil sa pagtaas ng contribution namin dyan. Tama. This adjustment, Senator Go explained, is intended to alleviate the financial strain of Filipinos while ensuring the PhilHealth continues to serve as a robust health insurance provider. By reducing premium contributions, he hopes to strike a balance between sustainable funding and affordability for the public. Galing. Nice, Kuya Bongo. In closing, Senator Go issued a strong appeal to PhilHealth to utilize its substantial reserves responsibly. He stressed that these funds should not remain stagnant, but should be allocated effectively to improve patient care and expand health services for Filipinos in need. Well, uulitin ko lang din yung sinabi ko kanina mga idol, na kung ang reserve fund na yon ay galing sa national government, go. Use it to improve everything dyan sa PhilHealth. But kung ang reserve fund na 500 billion na yon ay galing sa mga contributions ng mga members, hindi po yun dapat galawin. Okay ba? Ayon kay Senator Kuya Bongo, patuloy daw po ang panawagan niya sa PhilHealth na huwag hayaan yung matenga po ang kanilang pondo at gamitin nila ito na mapalakas ang kanilang serbisyo. Anya calling for PhilHealth to use its resources to benefit the unprivileged and support essential healthcare services. Expand services. Gamitin niyo po ito sa mga mahihirap nating pasyente. Correct ka dyan, Kuya Bongo. Ulitin ko po, maraming salamat po sa effort na ayusin ang ibang mga hindi kaaya-ayang pulisiya dyan sa PhilHealth.
Dahil yung pong ibang naghawak ng committee na hinahawakan mo sa health, ba't parang hindi nakita ang mga pangit na rules na yan na nagpapa-inconvenient pa sa mga taong nangangailangan ng agarang serbisyo ng PhilHealth. Diba? Kaya maraming salamat talaga Kuya Bongo. The best ka po talaga. So guys huwag po natin kalimutan sa paparating na eleksyon, iboto po natin sa pagkasenador si Kuya Bongo. So gaya nga po ng paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo mga idol, I'm not just a vlogger. Dahil ako po ang vlogger na may gustong solusyonan na problema. At ang napili ko nga pong solusyonan ay ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa. Kaya naman po inaanyayahan ko po ang lahat na sumali sa Facebook group na Pulso ng Masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to mga idol. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Pilipino na sumali sa group na to para makasali sa mga survey na iko-conduct ko po dito. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po ang pagpasok ng mga members dito. So ibig sabihin ay sisiguraduhin ko po na walang dummy account or troll account na makakapasok sa group na to. So pag nakita ko po na dummy account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. So ang troll and dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter ang mind conditioning tactics ng mga scam na survey agency sa ating bansa na ang sinesurvey lamang nila ay 1,500 na katao lamang. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lang ang isi-survey nila? At alam nyo ba guys na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasi-survey ng mga scam survey agency sa bayan natin? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon mga idol. So ang 1% ng 65 million ay 650,000 at ang 1% naman ng 650,000 ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 or kahit gawin pa nilang 2,500 ang nasi-survey nila? Diba? Kailan pa naging legit yun mga idol? Kaya nga I don't believe in surveys kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara or kahit sa sino pang sinusuportahan natin. Hanggat hindi sila nakaka at least 50% na katao ng voters population natin sa kanilang mga survey, hindi po legit ang mga ganong klaseng survey. Simula noon hanggang ngayon ginagawa na po nila yan sa atin mga idol. Tama. Enough is enough. Somebody have to stand up and solve this problem. At yun po ang gagawin natin sa group na to mga idol. So sa grupo na to na Pulso ng Masang Pilipino, magagawa po natin ito. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng Masang Pilipino. So welcome po lahat na mag-join dito mga idol. Basta legit ang FB account mo, hindi dummy o troll account, okay? Basta Filipino ka na gusto mong mabilang ang boto mo sa mga i-conduct nating surveys. At syempre gaya nga po ng sabi ko diba kanina, welcome po lahat mag-join dito. Mapa Pro Duterte, Anti-Duterte, Dilawans, Pinklawans, or Marcos loyalists, or kahit mga undecided pa kung sino ang kanilang mga susuportahan, welcome po sa group na to. Okay ba? So ang pakiusap ko lang ay no hate speech mga idol. Always be respectful at panatilihin po nating may sustansya ang ating mga conversation or discussion dito. So ang tanging gagawin lang po natin dito sa group na to ay bumoto sa mga i-conduct na survey. Magkomento ng mga educative opinions or sentiments, #netizentiments. At syempre po, i-share ko na rin po dito ang mga new video ko everyday. Okay ba mga idol? So guys, para mas marami pong mag-join, pakishare na lang po natin ang group na ito para po mas marami po ang maka-join sa mga i-conduct nating surveys sa group na to. So ano pang hinihintay nyo? Join na mga idol. So ngayon naman mga idol, bilang finale ng video na to, pag-uusapan naman po natin yung nabisto na po natin ang pananabutahing ginawa ng kampo ni Trollanes. Let's go mga idol.
sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, best dramatic actor. Sabi niya, you have to rate me from 1 to 10. Sabi ko, you're a 12. So ito po ang proof na pinaglaruan lang ni PRRD ang buong Tuwad Comedy, mga idol. But you mean it, he was really a 12 now? Oh, yes. Oo naman, syempre, ano pala. Bakit best dramatic actor? Ay nako, Tuwad Comedy, nakakatawa na lang talaga. Nakatawa na lang ako sa inyong lahat. Yun ang literal na pinaglaruan lang talaga kayong lahat ni PRRD dyan. Kayo na lang yung umintindi. Nakikita niyo naman sa ginagawa niya eh. So, Ma'am, yesterday, last Wednesday at the Senate, right after that, dumiretso po kayo sa Congress for na PADCOM. Bakit po bigla kayong napasugod doon? Siyempre, tatay nga, ano pala? Ano ba bang ini-expect ng mga journalist na to na sagot ni VP Sara? Diba? Ano ba naman klase mga question yan? Ang bababaw. yes, after nung Senate budget hearing, pumunta ako sa House of Representatives. Sinamahan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-attend niya sa hearing ng PADCOM. Ma'am, you were there until it finished. How was it po? Kasi may nakuhanan ka ng video na kumakinig ka na, iba-iba na reaction. So, how was it po? Klaseng mga question yan, no? How was it witnessing the hearing? Pagod talaga ako nung araw na yon dahil hindi kasi namin alam kung anong mangyayari sa budget hearing. So buong the day before at nung umaga na yon naghahanda kami para sa Senate budget hearing. So medyo pagod ako. Nandun ako kasi yes, sinamahan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, and usually kasi hindi siya nakikinig sa mga kasama niya. So humingi sila ng tulong sa akin na kung anong isabi, pagsabihan, gano'n. So did you do that, ma'am? Kakatawa si Tatay Diggs. Humingi ng tulong, tapos did you approach him to tell him what was supposed to be? Doon lang sa sinabi nung kasama niya na 6 a.m. pagising, nagsimula yung araw niya 6 a.m. and mga around 10:30 p.m. na ata yun. Sinabi nung na baka low blood sugar na, so ay hindi ko makain. So, ay grabe, ginutom ng Tuwad Comedy si Tatay Diggs, mga idol. Napakabalahura ng mga congressman dun, no? Di mo lang nagkaroon ng lunch break or dinner man lang. Yung mga tao to. Nagpaalam ako na i-excuse na lang siya, but ayaw niya. Pero naniwala naman siya nung sinabihan namin siya na kumain na muna siya. Good. Akala ko ginutom nila eh. Kawawa naman yung matanda. Alam naman nilang matanda na si Tatay Diggs eh. Dapat din nila ginugutom yun, di ba? Pero how was it po? Kasi earlier the Senate you said you don't expect a fair trial for fair hearing po for the President. Kayo, you were there mismo. So how was it po? Well, as a lawyer, hindi mo na talaga maintindihan kung ano ang rules na ginagamit sa mga hearings, no? And they use inquiry and investigation interchangeably. So hindi mo alam if it's an inquiry, you're a research person. If it's an investigation, you're a witness or an... Yes. Magulo talaga ang Tuwad Comedy na yan. And they have a ridiculous rule, sa totoo lang. accused. So, saksak sinagol na kung sa Bisaya pa ang nagapanghitabo. Oo, tama. Ano daw, guys? Mag-aaral na talaga ako ng Bisaya, promise. Ma'am, sorry, last na po. Ma'am, may mga kumalat na video. The President asked you, I think when you were about to leave na po that time, na how was his performance from 1 to 10? What was your answer to him, Bibi? Sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, best dramatic actor. Sabi niya, you have to rate me from 1 to 10. Sabi ko, you're a 12. Lamun lahat ang mga congressman sa Tuwad Comedy na yun. Kasi pinaglaruan lang kayo ni Tatay Diggs, sa totoo lang. He was really a 12 now. Oh, yes. Oo naman, syempre, ano pala. Best dramatic actor. Kayo na lang yung umintindi. Nakikita niyo naman sa ginagawa niya eh. Napaniwala lahat ni PRRD yung mga congressman sa Tuwad Comedy, no? Kitang-kita. Ma'am, I know na, of course, you were at the hearing, of course, natin din si yung Karibal, si Senator. Karibal? Kanino? Ala, ako nagataka na ako Pucha, crush ba ni Trulliani si Man Scarpio? Ni VP Sara? Former Senator Trillanes. Oh, of course, hindi ko siya karibal. Saan ko siya karibal, Red? Muktang lang, no?
Mga wording, sino karibal? Klaseng nagtatanong to. Pero ma'am, kasi parang niraise yung former na No contest, Red, ha? nirehash yung mga bank accounts po ni former President Duterte, ni Ma'am Adilet, sa inyo doon, na joint account daw. And sabi po ni PRRD na he's willing to quote him, mag-dito po in public, and he will also push you and your brothers, Pongkulong and Mayor Pastel, to resign daw, pag totoo daw po yung bank accounts. Your reaction po, ma'am? Nako, mabigat yung sinabi ni PRRD doon mga idol. Ibig sabihin wala talagang katotohanan ng mga binibintang ni Trillanes sa family nila. Actually, yung listahan ng bank accounts, madami yan di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon may file ako niyan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, Ala, ba't may mga kasama sa listahang hindi nila alam kung kanino? Ano yun? Anong meron? So dahil sa mga sinabi na to ni VP Sara, nabisto na po natin sila mga idol. So may pananabotahe po talaga nangyari mga idol. Malamang yung kampo ni Sundalong Kanin yun for sure. Alam nyo ba guys, anong mga oras na lumabas yan? In-explain ko na yan sa mga video ko noon pa. Na posibleng may naglagay ng malaking halagang pera sa mga accounts nila from anonymous source para palabasin na totoo ang mga paratang ni Trillanes. Sa ulo talaga yung Trillanes na yan sa totoo lang. Demonyo yung na yan. Lahat gagawin nila noon, papabagsak lang si PRRD. Lahat ng paninira nila ginawa nila noon, pero di sila nagtagumpay. Dahil lahat ng mga Pilipino sa buong mundo noon, araw-araw ay nakaantabay. Nakabantay kaming lahat noon, mga idol. tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan. Guys, confirm mga idol. May naglagay nga ng sobrang laking halaga sa mga accounts nila para palabasing totoo ang mga paratang ni Trillanes. Si Paulo, di ba? Bistong-bisto na ang mga galawan nila. Pero meron naman siguro mga pangalan yung accounts na naglagay na yun, di ba? So yun ang dapat mahuli at maimbestigahan at paaminin kung damay ba si Trillanes dyan. Sa bank. Hindi knowledgeable si VP Sara sa mga accounts no? So proof yun mga idol na may nananabotahe nga po kina PRRD at sa family Duterte. Dahil mukhang may ginagawang magic ang kampo ni Trillanes sa mga accounts na PRRD para lang palabasing totoo ang binibintang ni Trillanes sa kanila, di ba? Ganun lang yun. Pucha, bistong-bisto ang galawan ni Trillanes, mga idol. Pathetic idiots. Okay, sa akin na po, ma'am. While you were at the House Committee on Good Governance, ma'am, they handed over a letter of invitation sa Good Governance and Public Accountability. Yes. What was your initial reaction po, and pupunta po ba kayo dun sa next hearing? Bakit pa? Di ba? Huwag ka nang pumunta doon, Madam VP, dahil waste of time lang naman yung mga yun. Initial reaction ko, siguro narinig nila yung hearing ko sa Senate kasi yung interview ko sa Senate na narinig nila kasi tinanong ako doon bakit hindi ako pumupunta sa mga hearings. Sinabi ko kasi hindi ako naiimbita. Totoo yun. What? So ano palang pinuputok ng butchi ng mga basura sa Tuwad Comedy? Eh di naman pala nila iniimbitahan si VP Sara, di ba? Ano kaya yun? Nakalimutan ata nila na imbitahin ako. Inimbitan nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon, hindi man nila ako tinanong. Kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Oo nga, dapat ang ginawa nila yung katulad nung kay Tatay Diggs, na from start to finish, siya ang tinatanong, di ba? Nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako na umalis ako. Tama lang yung ginawa ni VP Sara, mga idol. So, hindi ko alam kung bakit inimbitan nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong, pero hindi ako a-attend na sa hearings na susunod.
Yeps, dapat lang Madam VP. Waste of time lang naman umattend pa sa mga circus hearing na yan ng Tuwad Comedy na yan. Kasi nandun na ako pumunta na ako tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Pero we plan to send a letter, we plan to say why, and then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds under oath. Nice. Para masupalpal na silang lahat dyan sa Tuwad Comedy na wala naman talagang mali sa paggamit yun ng confidential funds. So dahil po sa mga sinabi ni VP Sara mga idol na bisto po natin ang galawan ng kampo ni na Sundalong Kanin. Malamang sila lang din ang may ginawang kababalaghan sa mga accounts ng mga Dutertes para palabasin totoo ang mga paratang ni Trollanes. At gaya nga po ng sabi ko noon pa, ba't ba kasi tayo magpapaniwala kay Trollanes? Basura naman yun, di ba? Tama. At sabi ko nga rin po noon pa, mas may credibility pa ang daga kumpara sa kanya. Kaya bakit pa natin siya paniniwalaan? Di ba? Tama. Buti nga, buhay pa yung hinupaks na yan, no? Sa totoo lang,